Magandang araw sa inyo mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video ay magbibigay tayo ng part 2 dito sa pagkapanalo ng Creamline Coal Smasher kontra dito sa Akari Chargers. Ating pag-uusapan mga kapolitika yung mga individual awards. At the same time, ano ba ang aral na tutunan ng Akari Chargers dito sa naging laban nila kontra sa Creamline Coal Smasher. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest valuable issue. So officially is natapos na po yung TVL reinforcement mga kapolitika at gold po ang napanalunan ng Creamline Coal Smasher. At ito yung mga individual awards dito sa katatapos lang na open conference. Ang MVP po, gaya nung inaasahan natin doon sa ating previous video ay itong si Bernard Pons. So hindi po nakuha ni Ivy Lacsina ang MVP kasi base doon sa statistics na ating napag-usapan ay talagang lamang itong si Bernard Pons, which is true enough nga at ito ang nangyari at siya nga ang talagang nakakuha ng corona para dito sa most valuable player. Now dito sa best import is nakuha po ito ni MJ Perez and undoubtedly is no question na dito sa naging performance ni MJ Perez sa open conference. And yung best rookie is itong si Sharia Ancheta, itong baguhan na player dito sa dito na napasali rin sila sa top 8. At yung libero naman mga kapolitika is si Alyssa Iroa. I think it, and then sa opposite spiker naman is nakuha ni Trisha Tubo. So siya yung nakuha ng best opposite spiker, and yung middle blocker is si Baron and si Clemente. So silang dalawa yung na-awardan bilang best middle blocker. And dito naman tayo sa outside spiker. So nakuha ito ng spiker ng Akari Charger na si Sultones. Undoubtedly is, although marami siyang bashing, is talagang hindi naman may pagkakaila mga kapolitika na meron naman talagang skill at may naipakitang performance itong si Gretchen Sultones dito sa PVL Open Conference. And yung setter mga kapolitika is napanalunan po ni Kayuna. So siya po yung nanalo dito best setter, hindi po si actually akala ko nga is si Negrito, but ito pa lang si Kayuna ang ibinigay nila itong best setter kay Kayuna. And binigyan rin pala ng award itong si Van Sikel, itong Petrogas na spiker as best outside spiker mga kapolitika. So far yun ang awards sa individual dito sa katatapos lang na PVL reinforcement. Now ngayon mga kapolitika, atin yung pag-uusapan kasi meron rin mga comment at yung mga talagang hindi mamatay-matay, mainit na issue ngayon kontra dito sa Akari Chargers. Kasi yung naging sitwasyon nila ngayon is talagang against all odds, talagang inuulan sila ng pambabatikos at hindi matapos-tapos mga kapolitika ng mga negatibong salita against them. Okay, at ating pag-uusapan ano nga ba yung aral na natutunan dito ng Akari Chargers, most special dito sa PVL Open Conference kasi nga nagsimula ito doon sa post ni Sultones na kung saan is parang sigurado na siya or sure na ba siya na makatapat nila or makakasagupaan nila itong Creamline Coal Smasher dahil doon sa pagka-postpone ng schedule dito sa semis sa PVL reinforcement. So nagsimula doon at nagkaroon ng basher itong Akari Chargers. Now on the other hand, on top doon sa isyong yon is meron pang issue which is ito nga umabot internationally itong naging issue ni Madrigal dahil doon sa net touch ng PLDT. So from that is parang hindi nga nakamove on talaga ang mga tao at inuulan sila ng mga pambabatikos. Okay, so dito is marami ang nagsabi na naangasan sila, nayabangan sila at kung ano-anong mga negatibong reaksyon at komento mula sa mga netizen ang natanggap nitong Akari Chargers. Okay, and I think naman is meron naman silang talagang lesson learned dito. Diba doon kay Wilma Salas is ating napag-usapan. Ano ba ang natutunan ni Wilma Salas dito sa Creamline Coal Smasher? Kasi itong Creamline ay talagang sila yung imahe ng volleyball dito sa ating bansa. At pag sinabi mong volleyball ay talagang hindi mawawala itong pangalan ng Creamline Coal Smasher. Kung talaga, kumbaga is
nakaukit na sa kasaysayan itong Creamline Cold Smasher, which undoubtedly kung kaya nga pag tayo nagbibigay tayo ng mga opinion ano ba yung dapat na maging strategy ng Creamline ay wala tayong masyadong sinasabi kasi proven and tested na po mga kapolitika na ilang beses silang nag-champion dito sa mga conferences sa ating bansa, either Filipino Conference, Invitational or itong Open Conference ay talagang andyan yung pangalan nila, hindi sila nawawala sa top 3. So ito yung sa tingin ko ay aral na napulot ng Akari Chargers kasi dito naman is talagang ano lang tayo, healthy yung ating discussion mga kapolitika. Sa tingin ko yung aral na napulot ng Akari dito sa Creamline ay talagang yung magpakumbaba kasi dito proven and tested na itong test of character na sinasabi natin or test of our behavior na kung saan is 'di ba wala pang talo noon itong Akari Chargers at nakikita ng mga netizen yan, ng mga volleyball supporter na kumbaga itong team pala na ito ay parang may angas, ilang beses na nga silang nanalo at parang sinubukan ng sila kung talaga bang lumabas yung tunay na ugali ng Akari Charger, which undoubtedly is doon nga pumutok itong mga issue ng dishonesty dito sa laban kontra sa PLDT. At the same time itong post ni Sultonis na nagkaroon siya ng accusations dito sa Creamline Cold Smasher doon sa pagka-postpone ng semis. So dito talagang kasi hindi natin 'di ba, undoubtedly is itong Creamline Cold Smasher is walang duda yan, million yung kanilang mga supporters. At talagang kung isa dyan is maka-pick up ng pangbabash ito sa Creamline ay talagang pinagtutulungan yan mga kapolitika. Talagang talagang inuulan yung mga kalaban ng Creamline Cold Smasher. So ito dapat yung lesson learned dito sa Akari Chargers na dapat sila ay laging magpakumbaba. Okay, dapat ay humble lang sila kahit na 10 na yung panalo nila kasi 'di ba from round 1 until sa semis ay wala silang talo. Except dito sa Creamline Cold Smasher na talagang pumutol ng kanilang momentum. Okay, so sa tingin ko is malaki ang aral na natutunan dito ng Akari Chargers dito sa side ng Creamline Cold Smasher. Kaya nga itong Creamline ay talagang laging binibiyayaan ng championship at talagang sila yung nananalo mga kapolitika kasi proven and tested yung kailang test of character and behavior. Okay, at lagi nating pinapanawagan dito mga kapolitika na iwasan na po natin yung bashing and we will always take time na lang na mag-celebrate dito sa pagkapano ng Creamline Cold Smasher kasi para sa atin is yun ang pinaka-importante this time. Okay? At sa mga susunod na araw po is meron pa pong laban itong Creamline Cold Smasher para ito sa Invitational together with Signal at itong Farm Fresh mga kapolitika. At yun po ang ating abangan at bibigyan ko rin kayo ng update. And for now, again congratulations dito sa Creamline at talagang we take time mga kapolitika para mag-celebrate dito sa kanilang pagkapanalo. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at ano ba ang inyong masasabi dito sa naging performance at naging behavior ng Akari Chargers all throughout Open Conference. Mag-comment down below mga kapolitika at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue.